Okay mga kagala, pagkatapos nating magtapas at magsako ng aming mga niyog, tayo naman ay gagawa ngayon ng maliit lang na kulungan na net. Dito din sa loob ng kulungan kasi nga, yung aming mga sisiw ay nagpapasaway, lumalabas siya dito sa net kasi yung size man kasi nitong net namin ay malalaki kasi yung butas niya. Ito kasi kahit 10 feet ang taas niya pero yung butas niya ay medyo malalaki. Kaya ayan, nakakalusot pa rin yung aming mga sisiw. Kaya ang gagawin namin ding paraan ngayon, gagawa pa rin kami dyan sa loob ng, yung net pa rin, sa loob ng net, yung maliliit lang ang butas para hindi makalabas yung aming mga sisiw. Kasi nga yung aming uwak ay pinapasyalan yung aming mga sisiw. Medyo pag nakakalabas ng net ay baka madekwat nila, isayang naman. Ito yung aming itik, kaisa-isa naming itik. Mga kagala, parang feeling namin, ano kaya to si Bito, nalimlim na kaya o nangingitlog lang kasi pa 3 hours na yan dyan nakaupo oh. Pero parang ang bilis naman, bakit agad lilimlim na siya, 6 pa lang naman yung itlog niya. Ayun siya oh, sa kanyang bahay. Ayan mga kagala, kasi nung unang itlog niya, dito namin siya nakita. Dito, sa may sako na yan. Sa may sako na yan namin nakita. Pangalawa, dun sa likod ng kanyang iniitlogan ngayon. Tapos ang gawa namin, pagkapulot namin ng 2 itlog niya, dun na talaga namin inilagay yung itlog niya sa loob. Okay naman siya, dun na talaga siya ng itlog umpisa nung dun namin siya inilagay. Kasi sabi ng ibang eksperto mag-alaga, may mga bibi daw kasi talaga minsan na pihikan sa lugar niya. Ang gusto niya kapag kung dun siya ng itlog na una, dun lang siya, hindi daw gagalawin. Kaya lang isabi namin, hindi naman po pwedeng hindi gagalawin yung mga itlog dito kasi alangan, masyadong lakada ng mga kapwa nila, bibi at manok din. Baka lang maapakan. Kaya ang ginawa namin, inlagay namin dun sa loob. Okay naman siya, thanks God naman, kasi doon din naman siya nangitlog na ng mga sumunod na araw, hindi naman siya nagpasaway, kaya ayan. Pero pinagtataka namin, kanina pa siya dyan, 3 hours na siya dyan kanina pa. Kaya sabi ni Di, baka daw nalimlim na. Parang ang bilis naman. Ito si Di, gumagawa na siya ng aming mga kailangan doon sa loob. Buti at may pa kami, kawayan. Hindi talaga na si dito. Malimlim na. Ang lakas bigla mga kagala ng hangin oh. Takot tuloy si Max sa hangin. Takot ka sa hangin? Ha? Nanood yan lambing.
Ito lang maliliit. Ito ibang kawayan. Ayan, ganyan lang kasimple mga kagalang ginawa namin kasi nga yung mga sisiw namin sa incubator para lang makapaglaro sa araw. Tapos kapag gabing malamig, babalik namin doon sa incubator. Kasi mahalaga din sa kanila yung makapaglaro sila dyan sa lupa, makapagkay-kay-kay-kay. Kaya nga lang, hindi naman namin sila pwedeng pabayaan na paligaw lang, gawa na nga may mga uwak din. Baka masalisahan ng uwak, isayang naman. Kaya ganyan yung naisip namin hindi na gawin para lang pansamantala sa araw na palaruan nila. Ayan mga kagala, ito na yung ginawa naming kulungan para kay Rudy at kay Roda doon sa dalawa naming Rhode Island chicken. Ayan, o diba maganda-ganda yung sila nakakatakbo-takbo kasi nga kapag siya inasulog ng kahon doon sa incubator, inakaawa naman, kailangan din nilang magkakaykay dyan sa lupa. O diba nakakatuwa naman, tuwan-tuwa silang dalawa o. Nakakatuwa talaga mga kagala kasi hindi namin expect na talagang ano yan, mapipisa. Kasi nga ang alam namin ay ano na siya, baka bugok na. Kung kailan namin nilipat kay kay Marikit kasi lumilimlim nga si Marikit. Aba, wala pang isang araw namin inilipat, nagkaroon siya ng litik. Ayun, diretso na siya nung tinulungan namin siya magbukas ng kanyang shell pagtuktok niya. Ayan na siya ngayon. 'Di ba? Ang galing. Malaki-laki rin naman 'yan mga kagala oh. Ang ginawa namin. Andito yung apat namin kasama ni ni Mary. Andito siya nakaano. Ayan. Kayang-kaya pa yung bitbitin ng uwak pataas. Kaya kukunin namin mamaya yan kay Mary, ilalagay namin dun. Kasama ni Rudy at ni Roda, nung dalawa naming Rhode Island Red na sisiw pa. Pakita ko sa inyo isa-isang aming alaga. Ito si Lasak, ito si Pantir, ito si Busilak, ito si Mayo. Ayan si Pami, yung kaisa-isa naming itik. Tapos ito si Bito, ito yung nangingitlog namin. Si Bito. Ayun si Biwan, ito sa bungad. Ayun si Segi, yung nasa unahan. Ayan si Segi, ayun nasa unahan. Ito, si Segi, si Bito. Tapos yung puting yun si Marikit. Yung aming manok, ayun. Ayun, si Marikit. Ito si Apple, yung isang manok namin. Ayan o, yung nakahiga. Andun pala lahat sila nagpapahinga. Yan. Ito si Lawin. Malaki na rin si Lawin. 5 magkakapatid yan mga kagala. Nandito ang kanyang mga kapatid. Ayan na si Marikit. Nituro ko na sa inyo. Ayan, nagulo sila. Yan. Ito si Maya. Itong nasa unahang ito. Yung pangalawa na yon sa medyo gitna, si Cory. Pangatlo si Apple pa rin. Yan na yun. Tapos yung isa, ito, sinignig. Ayan o, yung tumatakbo. Sinignig yan. Ang kapatid niya yung isa katulad niya ng itsura. Medyo maitim lang sa kanya dati. Kaya lang medyo nag-ano na sila, nagla-light color na sila ngayon. Ayan, sinugnog yan. Yan. Bago. Yan, itong dalawang nasa bato. Ito nakayoko. Si MM. Ito, si Lingling. Kasi lalaki yun Si MM, ito si Lingling, babae. Yan yung dalawa naming saso. Bigay ng kapatid ko at ng bayaw ko. Si Atiling at si Imped. Yan, kaya si MM yan at si Lingling. Tapos ito naman si Gino. Isang tandang namin. Ayan si Oli. Binalikan ko lang siya dito sa kusina para makita nyo. Kontento na siya ng ganyan. Mabait naman siya. Okay, yun lang mga kagala. Ayan sila, lahat sila nagpapahinga. Nakakatuwa rin naman kasi pag pinapatukan namin ang mga yan talagang salubungan na sila. Sanay na sila sa amin dati. Nagtatakbuhan pa magaling Tapos yun ang dalawa nating sisiw na Rhode Island Red. Si Roda at si Rudy.
Yan, lalaki babae din sila kaya nakakatuwa talaga mga kagala. Excited na kami sa tuluyang pagdami nila. Ayan. Okay, hello mga kagala. Dito na lang tatapos ang aking vlog para sa araw na ito, para sa pagbabahagi ko sa inyo. Para sa mga nakakamisang buhay probinsya, ayan ang aking ambag sa inyo ngayong araw na ito para naman maibsa ng inyong lungkot. At para sa mga kaibigan nating mga OFW na mga namimisang probinsya, ayan, buhay probinsya. Ayan, sana napasaya ko kayo. Maraming salamat sa pagdaan, sa pagtambay at sa oras ang inyong ibinigay mga kagala ko. Ingat kayo palagi. See you in my next vlog. Bye-bye!